Let us open our Bible on Psalm 65, verse 4. Praise the Lord. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Verse 5. By terrible things in righteousness wilt thou answer us, O God of our salvation, who art the confidence of all the ends of the earth, and of them that are afar off upon the sea. Ayan. So, mapalad ang tao na pinili at ito ay ginawa ng paraan para lalapit sa Kanya. Para siya ay manahan sa Kanyang court or sawang, and he shall be, or we shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. So, maraming paraan ang Diyos na ang tao ay lalapit sa Kanya. Marami. Minsan, may mga problema ang dahilan, sakit ang dahilan. Naalaala ko yung namin kahapon, visitation kagabi kay Brother Dungdung, na kung saan nagkasakit siya na hindi gawang biro, hindi basta-basta. Pero bago yan ay merong nakita siyang masamang espiritu na nagsabi talaga sa kanya na magkakasakit ka. Meron kang sakit sa tiyan. Right away, sumakit yung kanyang tiyan. Hanggang dumating sa punto, hindi na siya makaihi. Hanggang namanas ang kanyang mga paa. Yun yung dahilan, tumawag siya sa kanyang kapatid na ating kapatid dito sa pananampalataya, sa holy place. At nag-request sila ng prayer doon sa kanilang bahay. At siya'y nanumpa sa ating Panginoong Hesukristo na mananampalataya, maglilingkod, at alam mo, kapag tawagin ka ng ating Panginoong Diyos, hindi pwede na tinawag ka ng Panginoon tapos doon ka pa rin sa labas. Pag tinawag ka ng ating Panginoong Diyos, you will dwell in His courts. Ibig sabihin yan, pag tinawag ka ng Diyos, anumang dahilan, sakit man, problema man, o whatever, o wala mang sakit. Pag tinawag ka ng ating Panginoong Diyos mula sa labas, dadalhin ka dito sa Kanyang sanctuary. Dadalhin ka sa Kanyang holy temple. Dadalhin ka talaga dito. Bakit? Dito ka isasatisfy ng Diyos na hindi mo mapagkailangan naranasan sa labas. Dito ka isasatisfy ng Diyos. Dito ka punuin ng ating Panginoong Diyos. Dito ka sasagutin ng ating Panginoong Diyos sa hindi mo pa naranasan ng nasa labas ka pa. You see? So anong nangyari? He was brought to the hospital. Lahat negative. Ang hinala ng iba, madialysis na siya. Kasi unang-una namanas. Pagtingin ng lahat ng mga laboratories, X-ray, blood chemical, ultrasound, lahat ng mga check-up, negative lahat. At lahat ng gamot na pinainom sa kanya, lalo siyang namanas. In short, nag-bill siya ng malaki sa hospital. Pero lumabas siyang lalo pang namanas. Imagine that. Ang kanyang timbang ipalagay natin normally nasa 60 kilos. Lumabas siya sa hospital, 82 kilos. Para na siyang ang namanas na siya. Pero walang findings.
Pero ang prayer dito, patuloy sa kanya. At ang nasabi niya doon sa loob ng hospital nung nandoon siya, kung hindi lang sa mga prayers natin, malamang may mga damages na ang kanyang organs. Malamang patay siya. Bakit? Yung pag-inom lang niya ng mga gamot doon, sobrang hirap. Umuwi na lang siya ng bahay, dala-dala niya yung prescribe ng doktor ng mga gamot. Hindi niya. Matuloy-tuloy kasi para na rin siyang mamamatay sa hirap ng sakit. Hininto na lang niya. Ibig sabihin niyan, sabihin ng Diyos, akin ka. Ako ang magpagaling sa iyo. Praise the Lord. I will touch you. I will cause you to enter into my holy temple. Tingnan mo, walang nagawa ang gamot, walang nagawa ang hospital, pati yung bill niya, wala ding nagawa kasi zero balance. Praise the Lord. Sa laki ng pero zero balance. Lahat, sabi niya, grabe ang power ng Diyos, aking naranasan. Hinalo pa ako doon sa mga COVID patient. Yung mga COVID patients doon, dumadaan sa akin, magpunta ng CR, kahul ng kahul, ubo ng ubo. Ibig sabihin, nagbubuga sila ng mga bakterya. Pero, maya-maya, tinabunan na sila ng kumot buong katawan. Mula paa hanggang ulo, binalot. Lipat na naman siya, inilipat na naman siya. Ganon din, mga COVID patients, binalot. Lumabas silang, corpse, kumbaga pa, cadaver. So, lumabas din siya, lumaki, pero ngayon, by the grace of God, wala nang manas. Through prayer. Praise the Lord. Sa kapangyarihan ng Diyos. So, mapalad yung pinili at ginawa ng paraan ng Diyos na maglapit sa Kanya. He will answer them with terrible things. Sasagutin ka ng Diyos by terrible things. Di basta-basta. Kaya, dito tayo isasatisfy ng Diyos sa Kanyang goodness, sa Kanyang sanctuaryo. Alam niyo, pag tinawag ka ng ating Panginoong Diyos at dinala ka niya sa Kanyang court o dito sa sanctuary o sa Kanyang templo, sa simbahan mismo, mag-iba na ang takbo ng buhay mo. Isisiparate ka na ng Diyos doon sa tagalabas. Merong ibang katangian ang Diyos. Gagawin niya sa buhay mo. Praise the Lord. Kaya mapalad yung pinili niya at ginawa niya ng paraan na lalapit sa Kanya. Bakit? Kumbaga pa, meron nang nakaset apart para sa iyo. Basahin natin Psalms 4 verse 3. Praise the Lord. But know that the Lord hath set apart him that is godly for himself. The Lord will hear when I call unto him. Yes. The Lord hath set apart him that is godly for himself. Meron siyang sineset na something doon sa mga godly para sa Kanya. The Lord will hear when I call unto him. So, ibig sabihin yan, magkakaroon ka ng access doon sa Creator. Anumang hihingiin mo by prayer, sasagutin ka ng ating Panginoong Diyos. At sasagutin ka ng Diyos by terrible things. He will answer you by terrible things. Ibig sabihin yan, hindi pangkaraniwan na iyong magiging karanasan diyan sa ating Panginoong Diyos. Bakit kinakailangan kang makarating at makapasok sa Kanyang sanctuary? Bakit dadalhin Kanya dito? Dito Kanya babanalin.
Dito kanya tutuwirin. Dito kanya lilinisin. At dito ka ipoproseso para maging pure gold ka. Para mag-inherit ka sa kanyang kaharian. At habang nandito ka pa sa sanglibotang ito, you will be satisfied with His goodness. Praise the Lord. Basahin natin Ephesians 1:4. Praise the Lord. According as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Yes. Pinili tayo bago na itayo at naitatag ang mundo na kinakailangan maging banal at walang anumang blame sa harapan niya sa pag-ibig. So, ibig sabihin yan, dadalhin ka ng Diyos dito sa kanyang sanktuaryo dahil dito mo makikinggan ang kanyang mensahe, ang kanyang banal na salita na gagawa ng daan o paraan para ikaw ay maging banal, para ikaw maging blameless sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin yan, kinuha ka ng Diyos sa putik ng kasalanan, dadalhin ka ng Diyos sa banal na dako para dito kanya banalin. In preparation for your new life in Christ Jesus, before hindi mo na-experience yung terrible answer of God, pero nandito ka na sa kanyang sanctuary, sumasamba ka na sa kanya ng buong puso, lilinisin ka ng ating Panginoong Diyos, ma-experience mo different things sa buhay mo. Kaya nga sabi ni David, a day of thy court is better than 1,000. I rather be a doorkeeper of the house of my God than to dwell into the tents of wickedness. So ibig sabihin yan, nakumpara na niya nung nandoon pa siya sa tulda ng mga makasalanan. Ikumpara niya sa isang araw dito sa loob ng kanyang sanktuaryo. Sabi niya, mas maigi pa ang one day nandito sa loob kaysa 1,000 nandoon sa labas. That is the ratio, that is the comparison. Napakalayo ang difference. Bakit? By terrible things, He will answer you dito sa lugar na ito. He will satisfy you with His goodness. He will make you godly. He will make you holy in this place. At magkakaroon ka ng extraordinary privilege mula sa ating buhay na Diyos. Praise the Lord! Bakit? Eh siyempre, lagi mo nang kaharap yung King of Kings. Lagi mo na yung kaharap ang Lord of Lords. Matututo ka sa Kanya. Mahahawaan ka sa Kanyang kaluwalhatian. Mahahawaan ka sa Kanyang kabanalan. At mai-impart pa sa iyo ang Kanyang kayamanan, ang Kanyang kapangyarihan. So, kumbaga pa, you will be beholding God in righteousness. Magkakaroon na kayo ng companionship, magkakaroon na kayo ng friendship, magkakaroon na kayo ng good relationship to each other. Basahin natin ang Psalm 17:15. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. Yan. Tingnan mo. Pag dinala ka na ng ating Panginoong Diyos dito sa kanyang temple, titingin ka sa kanyang muka in righteousness. You will be satisfied when I awake with thy likeness. Ibig sabihin yan, pag natulog ka with the likeness of God, paggising mo with the likeness of God. Ibig sabihin yan, maintained kahit paman ang godliness, holiness, mangyari sa buhay mo. At kung sa physical naman natulog ka na, kunin ka na ng Panginoon, paggising mo mamaya sa resurrection, in His likeness. Ibig sabihin yan, without sin unto salvation.
It is appointed unto man once to die, after this the judgment. And those who look for him shall appear in the second time without sin unto salvation. So ibig sabihin yan, blessing pa dito sa lupa, blessing pa mamaya after sa buhay sa sanglibutang ito. Kaya nga, godliness is profitable unto all things, having promised the life that is in the world and the light that which is to come, the future, the eternal destiny. I-promise ang Diyos. Sobrang grabing blessing. Kaya you will be satisfied with His goodness pag dinala ka na ng Diyos dito sa Kanyang sanctuary. Praise the Lord. See, saan pa tayo hahanap niyan? At saka pag nandito tayo kay Lord Jesus, bakit laging lumalabas sa bibig natin, praise the Lord? Pagpuri sa Panginoon. Because of so much goodness, we are satisfied dyan sa Kanya. So we have to praise Him always. You will be still praising God. Hindi na yan mahinto sa buhay natin. Praise the Lord. Noon, nandoon pa tayo sa sanglibutan, anong lumalabas sa bibig natin? Puro pagyayamot, puro yung pagmumura. Lahat ng mga cursing nandyan. Minsan, lagi natin tinatawag si Satanas. Mas marami pang tawag natin kay taning, kaysa tawag sa Panginoon. Pero ngayon, to God be the glory. Isa na lang ang ating tinatawag at pinupuri, ang Panginoong Diyos. Dahil we are satisfied with His goodness. Basa, Psalms 84, verse 4. Praise the Lord. Blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee. Yes. Mapalad yung pumapasok sa kanyang house or place of worship or sanctuary or simbahan. They will be still praising thee. Hindi mahinto ang pagpuri natin dyan sa Kanya. Praise the Lord. Grabe ang privilege na naangkin po natin. Kaya, pag umibig tayo sa Panginoong Diyos, pagbutihin mo, huwag mo nang hintuan yan. Kasi kung anumang mangyayari sa buhay mo, all things work together for good. Anumang mangyari. Mag-take ka ng exam, hindi ka pumasa. Umibig ka sa Panginoon, that is for good. May purpose ang Diyos. Bakit? Anong dahilan? Hindi ka ililid ng Diyos sa kapahamakan. Hintayin mo ang panahon na ibibigay sa Diyos sa iyo. Praise the Lord. Naalala niyo si Brother Biboy? Nag-apply ng Canada ng butchery. Tapos, grabing hirap ng kanyang requirements, hindi basta-basta. Tapos, binagsak siya ng walang kadahilan-dahilan. Bigla na lang nagbago yung isip ng pinaka-decision officer, yung deciding officer, yun yung magde-decide kung makapasa sila o hindi. Di-single out siya, nang ibig sabihin single out. Sa lahat ng aplikante, siya lang hindi pinapasa. Sa lahat ng kanyang mga pagsisikap, binagsak siya. Umuwi siya ng Grabing comfort namin sa kanya. Sige lang, Brad B-Boy, be patient. All things work together for good. Kwento siya. Walang dahilan, walang anumang sa requirements ko, kumpleto ako. Maganda yung ugnayan namin. Ang sarap-sarap ng aming relasyon sa deciding officer. Pero bakit biglang nagbago yung kanyang aura sa akin? Kasi kung nakapasa siya, doon siya itatapon sa Toronto. Yun mismo ang bumagsak sa kanya. Yun mismo tumawag sa kanya. Reapply. Pag-apply niya ngayon, automatically, saan siya napapunta doon sa Calgary.
Yung pala, tiningnan ng Diyos ang preservation ng kanyang spirituality. Yung pala, dadalhin ng Diyos ang lahat ng sakot ng kanyang pamilya, asawa niya, mga anak niya, to preserve them. Praise the Lord. So, ibig sabihin yan, sometimes, you will understand. Kaya, dito, pag nakapasok tayo sa kanyang holy place, holy temple of God, isasatisfy ka talaga ng kanyang goodness. Basahin natin. Psalms 36 verse 8. Praise the Lord. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Yan. They shall be abundantly satisfied. What kind of satisfaction? Abundantly. With the fatness of thy house. Dito, grabe ang taba. Dito natin makukuha ang katabaan sa kanyang bahay. Thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Dito. Kaya, pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Kung may mga difficulties man sa application ninyo, sa mga trabaho ninyo, huwag kayong mag-surrender. Pray ng pray lang, pray ng pray lang. Kaya nag-usap kami ni Brother Dongdong kagabi. Sabi ko, kumusta na yung pag-ihi mo? Hindi na, basta-basta. Sabi niya, meron ng turbo. Nung una daw, drops lang ang nangyayari. Ngayon, as what he described last night, para na daw bumbiro. Alam mo yung bumbiro? Malayo ang marating sa sobrang pressure na tubig na lumalabas. Lalo na daw pag medyo mapundo yung ma-store yung kanyang pantog, sobrang because that is the most important part sa nangyari sa iyo na masulbad. Kaya kung hindi yun masulbad, nako. Yung mga kapitbahay niya doon, akala nila hindi na siya makabalik sa bahay. Nung nakita nila, buhay pa, nagtaka sila. Tinandaan ni Brad Dongdong, pitsa uno daw siya sumimba dito. Ngayong linggo, sabi niya, praise the Lord. Magtuloy-tuloy na ako sa pagpunta doon sa kanyang sanctuaryo. Ibig sabihin yan, God calls him to approach God and he will dwell in his courts. Praise the Lord. Para abundantly masasatisfy with the fatness of his house. Look at Yap Iping, who was a Buddhist, faithful, devoted Buddhist. Pagpunta ko ng bahay niya, nako, ang daming nakalagay doon na mga klasik-klasik anyo ng mga Buddhism. Tapos yung altar niya, merong maraming makapal na mga kandila na parang sticks. Ginaganon-ganon niya. When he encountered the Lord Jesus Christ sa buhay niya, by terrible things, he answered him. Hindi makaihi, nakaihi. Hindi makakain, ay susuka lang, nakakain. Hindi makalakad, nakalakad. Lahat ng mga vital functions dahil sa blood clot sa brain, malfunction. But by terrible things, he answered. He was answered by God. Sabi niya, now, I am satisfied with Jesus. I am no longer Buddhist, but I am a Christian. Pagtanungin mo, why? Because it was not Buddha who cured me. It is Jesus. It was not Buddha who answered my prayer, but it is Jesus. Di ba? Mapalad siya. God calls him to approach Jesus. Ngayon, nakapasok siya sa simbahan? Yes! Nakapasok siya, Mr. and Mrs. Doon pa tayo sa Matina. Praise the Lord! And he cooperate with me in my ministry. God bless him.
So, ganun. Mapalad talaga. Alam mo, yung mga uhaw na sa spiritual, makarating lang yan dito sa bahay dalanginan. Anong mafe-feel ng bawat isa. Katulad ko noon, katulad ninyo, natin lahat. Basa, Jeremiah 31:25. Praise the Lord. For I have satiated the weary soul, and I have replenished every sorrowful soul. Yan. Alam niyo yung nag-request sa akin ng prayer, si Sister Julian, sa Canada, which husband, Brother Ray. Nung una kong kita sa muka ni Sister Julian, nag-chat kami kasi magpapapray nga siya. Nako, sobra. Kung hindi mo talaga siya mapangiti, hindi mo talaga makitaan sa mukha niya ang glory. Napaka-lungkot, prostrated, desperated, ano pa yung mga stress, depressed, lahat na ng mga words na i-describe mo sa isang tao na hopeless. Nandyan sa kanyang muka, nababakas. At sabi niya sa akin, alam mo, Pastor, sa totoo lang, gusto ko nang mawala sa mundo. Wala na eh. But when the prayer started for her, itong another namin na chat, kahapon nagpray ako sa kanya. O, nakakangiti na siya. Praise the Lord. Sabi niya, I am being spiritually uplifted. Salamat sa Panginoon. O, patuloy lang. Fight a good fight of faith. Lay hold on eternal life. Tapos ganun din, yung mga giprescribe sa kanya na doktor na mga gamot. Grabe. Kabaliktaran ang nararamdaman. Instead of healing or instead of tranquility, kasi ang problema niya hindi makatulog. Nako, reverse. Lalo siyang hindi makatulog, lalo siyang nanginginig. Hindi niya malaman kung anong nararamdaman niya. Parang si Brad Rigi. Alam niyo si Brad Rigi? You prescribed by the doctors, ininom niya. Nako, babaliktad yung tiyan niya. Sobrang sakit. But when God called him also, he was satisfied with the Lord. O, tingnan mo. Regular na siyang pumupunta dito. Basta tinawag ka ng Panginoon, dalhin ka dito sa kanyang sanctuary. Kasi marami naka-reserve ang Diyos dito. O bubusugin niya ang weary soul. Satiated the weary soul. Pag sinabing satiated, kunyari ikaw ay, ano ba yung suka kalibang na sakit? Ma-dehydrate ka. Painumin ka ng electrolyte para lalakas ka. Yan yung nanghina na yung kaluluwa mo. Painumin ka dito ng spiritual electrolyte para lalakas ka. Praise the Lord. Tuwing mag-chatting kami ng Mr. and Mrs. Brother Ray and Sister Juliana, nakakangiti na siya. Praise the Lord. Satiated ang kanyang weary soul. Ano pa? Replenish every sorrowful. Ay, grabe ka sorrowful yung kanyang muka. Sobra. Halos, wala na. Hindi na, yung muka niya hindi na magkilos. Ganoon na lang. Habang nagchat-chat kami. Wala ang kabuhay-buhay. Sorrowful soul talaga. Pero i-replenish ng Diyos yan. Praise the Lord. I-repair ng Diyos yan. Gawin niyang glow. I-glow niya yan. Pagandahin niya yan. Yung iyong aura. So, paano tayo sagutin ng Diyos? Basahin natin Psalm 66:3. Praise the Lord. Say unto God, how terrible art thou in thy works. Through greatness of thy power shall thine enemies submit themselves unto thee. Yan. Alam mo, itong karamihan natin na prayhan,
Puro gawa ng masamang espiritu. Ito kay Brother Dongdong Butwasan. Masamang espiritu ang sumisira sa buhay niya. Pati yung pamilya niya, dinadamay pa. Pero sa kanilang paglapit kay Lord Jesus Christ, nag-submit yung mga kaaway. Pag sinabi natin, lumayas kayo, huwag niyo silang disturbuhin. Nag-submit sila, lumayas sila, at di sila madisturbo. Yun na lang, lakad-lakad na lang doon sa atip. Hanggang doon na lang yung mga masamang espiritu, hindi na nakakapasok. Praise the Lord! Ano pa? Ito kay Sister Juliana. Ang ipinakita doon, mga angels, 3. Oh, maganda pala kung angels. Kaso ibang klaseng angels, may pangil. Ibang klaseng angels, may mga balahibo at mahaba ang kuko. Angels lang yung damit nila, pero yung loob, mga diablo, mga masamang espiritu. See? Cast out din. Nagsabi na gud sa akin, Sister Juliana, ay, Pastor, magpunta na ako dyan sa inyo. Dyan na lang ako. Sabi ko, hindi, kahit nandiyan ka, pwede natin yung i-cast out. O di ba? Kahit gaano kalayo, walang distansya sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi gusto niya na talagang makaligtas sa kanyang karamdaman. Praise the Lord! Sino yung ating pinaniniwalaan? Sino yung ating pinaglilingkuran? Bakit mag-submit sa kanya ang lahat ng mga enemies? Visible or invisible? Sino siya? Last verse, pakibasa. Psalms 47 verse 2. Praise the Lord. For the Lord Most High is terrible. He is a great king over all the earth. Yan. Ito palang tumawag sa atin, which calls us to approach Him, that we may dwell in His courts. Siya pala yung the Lord Most High is terrible. He is a great king over all the earth. Visible and invisible things, He hath made them. So lahat mag-submit sa Kanya. Kaya to God be the glory. Napakarami ng mga cases na mga gawa ng mga masamang espiritu na lumapit dito kay Lord Jesus Christ. They were all delivered as long as they stand sa tuntunin ng ating Panginoon Diyos. Mag-humble, mag-repent, turn away from your wicked ways. O itong bago lang na naprihan din namin sa Panakan. Imagine, nilagyan na ng kabaong ang bahay nila. May 3 masamang espiritu din. O, kaya lagi lumalabas sa bibig niya, Mang, mamatay na jud ko ani, Mang. Ang akong gibati, Mang, mamatay na jud ko. Ayun pala, gusto siyang patayin ni Satanas. Ay, lumapit sila kay Lord Jesus, ginamit si Sister Lilia. Casting out of demons kami doon. Gradually, unti-unti. And let's pray because they will be coming also here on Sunday. Pag tinawag ka ng Diyos, dalhin ka talaga sa kanyang court. Praise the Lord. Dito kanya isasatisfy ng kanyang goodness. Dito kanya sasagutin by terrible things. Eh paano yung taga-Canada? Hindi sila makapunta dito. Mag-live na lang sila. Praise the Lord. Live. To God be the glory. Jesus bringing His sanctuary in front of them. Para na rin silang nandyan nakaupo. What you see here, they can see also. What you can hear from here, they can also hear. O di, para nandito na rin sila. God expanding His sanctuary. Praise the Lord. Tawag yan, pag nasa bahay ka, little sanctuary. Kaya, to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos for the greatness of His power. Mapalad which He choose and caused them to approach unto Him, for they will dwell in His court, and they shall be satisfied with goodness of His house, and by terrible things in righteousness He will answer them. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.